Magandang araw mga boss. Welcome na naman sa bagong motorcycle and car review sa Boss AR channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman para ma-notify kayo sa mga upcoming video. Vespa na may upgraded feature na advance. Inilabas na nga ni Vespa dito sa Pilipinas ang Vespa Sprint Tech. Dahil alam naman natin kapag sinabing Vespa, lahat ay classic scooter. Pero ito ay may pinagbago. Dahil naglagay sila ng mga high-tech feature na kaya makipagsabayan sa mga bagong scooter dito sa atin. Halika kayo, tingnan natin. Ang Vespa Sprint Tech ay may engine na 155cc, 3-valve, 4-stroke. Tama kayo, 3-valve ito. I'm very curious kung ano ang pinagkaiba nito sa 4-valve at saka sa 2 valves. Dahil sa specs ng engine na yan, meron siyang max power na 11.9 horsepower at 7,250 RPM at meron siyang maximum torque na 12.7 Newton meters of torque at 5,750 RPM. So kayang-kayang makipagsabayan nito sa mga bagong labas na scooter dito sa atin dahil napakalakas ng kanyang torque at saka ng kanyang power. Kung mapapansin nyo, niretain din naman ni Vespa ang kanyang pagka-classic look. May dinagdag lang siyang mga advanced technology kagaya ng kanyang display panel. Meron siyang 5 inches display panel na automatic nag-a-adjust ang brightness kapag umaga at saka gabi. Dito sa screen pala nito, pwede mo i-connect ang cellphone mo para maka-receive ka ng SMS, social media alert, calls, which is napakaganda. Keyless entry na rin pala ito, with the feature that they called Bike Finder, kung saan that allow you to communicate with your bike kung nalito ka kung saan mo inilagay ito. For braking system naman, meron itong front and rear disc brake equipped with the ABS. Yan ang mga feature na inilagay ni Vespa dito sa Sprint Tech, kaya tinawag nila itong makabagong Vespa with advanced technology. When it comes to the suspension, meron itong single telescopic fork at sa rear, single hydraulic helical spring naman ang sa likod. Ang front tire naman nito ay merong 110/70 rim 12 tubeless at meron siyang rear tire na 120/70 rim 12 sa likod. Dalawang kulay nga pala ang inilabas ni Vespa dito sa Pilipinas. Meron itong black Convinto at yung gray Enthusiasta. Parehong kulay na to ay napaka-classic tignan, napakaganda. At syempre, hindi pa rin nawawala yung mga classic na design ng Vespa. Kahit napaka-advanced technology nito na kaya makipagsabayan sa mga bagong scooter, niretain pa rin ni Vespa yung kanyang classic trademark design. Kung mapapansin nyo, malapad pa rin ang kanyang body, lalo na yung kanyang front fender, at saka wala siyang masyadong decals. Meron lamang siyang lining na green color at naka-emboss na mga logo with chrome finish. Kaya napaka-classic niyang tignan. Maganda yung pagkakalagay ng lining na kulay green na trim sa kanyang body. Nag-i-inject ito ng somehow dynamic look with high-tech theme. Bago ko makalimutan, meron nga pala itong 7-liter na fuel tank, which is good and decent enough, lalong-lalo na kung sa city driving ka lang. But then again, it's still 7 liters. Yung underseat compartment niya, decent din yung size, kasya naman yung half-face helmet. At dahil Vespa scooter to, meron siyang flat seat at comfortable seat. At meron pala itong seat height na 790mm. Which is mababa siya kumpara sa ibang Vespa unit. Pero advantage ito kumpara sa atin na mga Pinoy height. Very comfortable din yung riding position nito dahil kahit naka-flat seat ka, naka-upright yung handlebar niya. Kaya komportable yung mga kamay natin at saka yung braso natin kaya hindi tayo mangangalay. Tayong enough space pagdating sa kanyang floorboard, which is pwede mong i-move pa rin yung paa mo. Unlike sa ibang Vespa model na pwede mong i-adjust ang mga paa mo sa taas. Pero ang importante dito, nagagalaw mo yung mga paa mo kaya hindi ka mangangalay. Kung meron ka naman back ride, meron siyang grab bar sa likod na pwede niyang hawakan at napaka-komportable ng kanyang upuan na napakalapad din. And it's depend on you kung gusto mo magdagdag ng top box na classic design sa likod
para kapag naglo-long drive ka for extra luggage compartment. Yung inilagay na feature ni Vespa dito ay very impressive dahil alam naman natin kapag sinabing Vespa, analog ang digital panel niyan, preserving the timeless look. But this time, they made the transition to a modern and high-tech and convenient. Dahil alam naman natin yung mga Vespa hindi naluluma at hindi rin bumababa ang resale value. Ang mga headlight pala nito ay full LED lights, pero hindi sila bilog. Pa-square type yung headlight niya. Yun ding side mirror nito, hindi siya yung classic look na chrome finish. Ginawa nilang matte black, which is a sign na ito yung bagong labas nila na modern na classic. Yung turn signal light niya, LED din sa harapan. Napakaganda din itong air inlet niya dito sa harapan na meron ding green accent na nag-complement sa design niya. Napaka-premium din ng mga logo niya na naka-emboss dito sa harapan. As a trademark nga naman ni Vespa, napakalapad ng kanyang front fender at saka ng body niya. Isa pa palang dinagdag ni Vespa dito, meron siyang front compartment na napakalaki at meron ding USB charging port. So it is very convenient for us kung nagta-travel tayo tapos magcha-charge tayo dahil kasyang-kasya yung cellphone natin dito sa compartment niya. So napakaganda nga nitong nilabas ni scooter ni Vespa. Meron kang motor na parang pang chill ride lang, pero may power na nakakasabay sa mga advanced na technology ng mga motor ngayon. Especially pagdating sa hatak niya, kayang-kaya niya makipagsabayan. And at the same time, meron kang classic na may high-tech feature na scooter. Maraming salamat pala sa mga nanood ng video. Please pa-subscribe naman. Thank you.